Magandang gabi sa ating lahat, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang liblib na bayan sa Sorsogon, kung saan ang isang lumang gymnasium ay hindi natutulog at patuloy na naghihintay ng biktima. Maririnig nyo ang kalampag ng bola sa sahig na tila isang paanyaya sa isang larong walang katapusan. Huminga ng malalim, humawak ng mahigpit, at sabayan niyo ako sa nakapanlulumong karanasan. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa gitna ng masukal na bahagi ng Sorsogon, muling binuksan ang isang abandonadong gymnasium para sa isang prestihiyosong basketball training camp. Si Bea, isang 27 taong gulang na coach, ang naatasang mamahala sa mga manlalaro. Kasama niya si Kim, ang batang player na puno ng pag-asa. Ramdam ni Bea ang bigat ng hangin sa loob ng gym. Amoy alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Ayon sa matandang janitor na si Mang Enteng, matagal nang sarado ang lugar dahil sa mga kakaibang pangyayaring naganap noon pa man. Naglalakad ang bawat isa sa loob ng gym, dala ang kanilang mga gamit at kagamitan para sa training. Ang mga ilaw ay kumukurap-kurap, tila hirap na sa pagbibigay ng liwanag sa malawak na espasyo. Pinagmasdan ni Bea ang kisame na puno ng mga lumang kable at kalawangin na bakal. Hindi niya inaasahan na ang pagbabalik ng ingay sa loob ng gym ay magdadala ng masasamang alaala. Habang inaayos nila ang mga bola, nakarinig si Kim ng mahinang tunog ng pagtalbog ng bola mula sa dulo ng court kahit wala namang tao roon. Napalingon si Kim sa madilim na bahagi ng bleachers ngunit wala siyang nakitang anino. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ang narinig. Iniisip na marahil ay galing lamang ito sa mahangin na panahon sa labas. Si Coach Ben, ang nakatatandang coach, ay abala sa pakikipag-usap sa principal tungkol sa seguridad ng mga estudyante. Sa kanilang pag-uusap, bahagyang nabanggit ng principal ang tungkol sa kasaysayan ng gym. Hindi ito masyadong binigyang pansin ng mga naroon, sa kabila ng seryosong babala ng janitor na si Mang Enteng tungkol sa mga espiritong hindi pa handang lumisan sa kanilang mundo. Ang mga manlalaro ay abala sa kanilang pag-iensayo. Hindi batid ang mga matang nakamasid sa kanila mula sa itaas. Ang gabi ay bumabalot sa buong gusali at ang tanging liwanag ay galing sa mga bumbilyang tila mamamatay na anumang oras. Si Bea ay nakatuon sa bawat galaw ni Kim. Sinusuri ang bawat tira nito sa ring. Gayunpaman, sa bawat pagtalbog ng bola, tila may sumasabay na echo na hindi naman nararapat. Ang bawat tunog ay nagdadala ng kakaibang kaba, isang uri ng tensyon na unti-unting gumagapang sa bawat sulok ng lumang gym. Habang lumalalim ang gabi, ang presensya ng isang hindi maipaliwanag na nilalang ay nagiging mas kapansin-pansin. Ang guard na si Mang Nestor ay paikot-ikot sa labas ng gym, nakakaramdam ng hindi komportabling pakiramdam sa kanyang batok. Sinuri niya ang mga pintuan, tinitiyak na walang makakapasok o makakalabas sa oras na iyon. Hindi niya alam, ang tunay na panganib ay nasa loob na, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipakita ang sarili. Ang bawat hakbang ng mga tao sa loob ay tila sinusundan ng isang anino
isang aninong naghahanap ng kalaro sa larong basketball na matagal na niyang iniwan. Si Nurse Linda, ang nakatalagang nurse para sa training camp, ay naghahanda ng mga gamot sa kanyang maliit na silid. Narinig niya ang kalampag mula sa loob ng gym. Inakala niyang nag-e-ensayo pa ang mga players. Nang silipin niya ito, nakita niya ang isang batang estudyante na nakatayo lang sa gitna ng court, nakatingin sa kisame. Hindi kumikilos ang bata, tila may hinihintay na mahulog mula sa itaas. Nang tawagin niya ang bata, bigla itong lumingon sa kanya at sa isang iglap ay nawala ang bata sa kanyang paningin. Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. Kinabukasan, naging usap-usapan ang mga kakaibang pangyayari sa loob ng gym. Marami sa mga manlalaro ang nakaranas ng malamig na hawak sa kanilang mga balikat tuwing sila ay nagdidribble. Si Coach Ben ay nakaranas din ng kakaibang panaginip kung saan siya ay pinipilit na maglaro ng isang tao sa gitna ng kadiliman. Hindi nila lubos maisip kung ano ang koneksyon ng gym sa mga pangyayaring ito. Ang lahat ay tila nakapaloob sa isang masalimuot na plano, kung saan ang bawat isa ay biktima ng isang nakaraan na pilit na binubuhay ng mga espiritu. Nang dumating ang gabi, muling narinig ang tunog ng bola, mas malakas at mas direkta kaysa dati. Ang mga manlalaro ay nagtatakbuhan palabas ng gym, puno ng takot ang kanilang mga mata. Si Bea, bilang leader, ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sinubukan niyang pakalmahin ang lahat, ngunit ang takot ay hindi na mapigilan. Ang bawat isa ay nakakaramdam na sila ay hindi na nag-iisa sa loob ng gusaling iyon. Ang mga pader ay tila humihingal at ang mga anino ay nagsisimulang sumayaw sa saliw ng mga kalampag ng bola sa sahig. Nagsimula ang pagkawala ng mga atleta nang hindi inaasahan. Ang isang manlalaro ay hindi nakita sa umaga nang magsisimula na ang training. Naghahanap ang lahat sa loob ng gym, ngunit walang bakas na natagpuan. Si Coach Ben ay nagtanong sa bawat isa, ngunit walang nakakaalam kung saan nagpunta ang kanilang kasamahan. Ang tensyon ay tumaas at ang bawat isa ay nagsimulang maghinala sa isa't isa. Ang principal ay nagpatawag ng emergency meeting upang talakayin ang nangyari. Ngunit ang tanging sagot na kanilang nakuha ay katahimikan mula sa mga pader ng gym. Habang naghahanap ang lahat, napansin ni Bea ang isang pares ng sapatos na nakaiwan sa gitna ng court. Ito ay pagmamay-ari ng nawawalang manlalaro, ngunit tila ito ay pinaglaruan ng kung sino. Si Mang Enteng, ang janitor, ay nakatingin lamang mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam niya ang nangyayari, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ang totoo. Ang bawat paghahanap nila ay nauuwi lamang sa wala. Tila ang gym mismo ang nagtatago sa kanilang mga kasamahan para sa isang madilim na hangarin. Ang referee na si Mang Tonyo ay dumating para sa kanilang ensayo, ngunit nang makita ang sitwasyon, siya ay nag-atubili. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa mga nawawala at hindi niya gustong maging bahagi nito.
Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Kim ang isang anino na tumatakbo patungo sa itaas ng bleachers. Sinundan niya ito, umaasang mahahanap ang kanilang kasama. Ngunit pagdating niya sa itaas, wala siyang nakita kundi isang lumang jersey na punong-puno ng alikabok at dugo. Ang takot ay bumalot sa kanya. Hindi na siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Si Bea ay patuloy na naghahanap. Hindi nawawalan ng pag-asa. Alam niyang may mali sa nangyayari at kailangan niyang protektahan ang kanyang mga manlalaro. Tinawagan niya ang mga awtoridad, ngunit sinabihan siyang walang sapat na ebidensya para mag-imbestiga sa kaso. Ang pakiramdam na ikaw ay mag-isa sa harap ng isang hindi nakikitang kalaban ay napakahirap pasanin. Bawat sulok ng gym ay tila nagbabago. Ang mga bintana ay nagsasarang mag-isa at ang mga pintuan ay tila ayaw ng buksan. Ang atmosfera ay lalong nagiging madilim at puno ng misteryo. Ang nurse ay patuloy na nakakarinig ng mga bulong sa kanyang silid. Ang mga bulong na iyon ay nagsasabi ng mga pangalan ng mga taong mawawala pa. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito hanggang sa isa pang manlalaro ang hindi na nakita sa loob ng gym. Ang panic ay nagsimulang kumalat at ang bawat isa ay gustong umalis na sa lugar na iyon. Ngunit tila may puwersang pumipigil sa kanila na lumabas. Isang invisible na harang na pumipigil sa sinumang susubok na tumakas mula sa impyernong ito. Si Coach Ben, sa kanyang pag-iisa, ay nakakita ng isang lumang larawan sa loob ng opisina ng gym. Sa larawan, may isang manlalaro na nakatayo sa gitna ng court. Ang mukha ay hindi malinaw, ngunit ang kanyang tindig ay nakakatakot. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan at isang petsa ng kamatayan. Napagtanto ni Coach Ben na ang gym ay may nakatagong kasaysayan na pilit na ibinabalik sa kasalukuyan. Ang bawat manlalaro na nawawala ay tila kinukuha para sa isang koponan na hindi na sana dapat maglaro. Ang gabi ay muling bumagsak at ang takot ay mas tumindi. Walang gustong matulog dahil alam nilang sa bawat pagpikit ay may panganib na naghihintay. Si Kim ay nanatiling gising, nakikinig sa bawat tunog sa paligid. Ang tunog ng bola ay mas malapit na ngayon, tila nasa loob na mismo ng kanilang dormitoryo. Si Bea ay nakikipaglaban sa sariling takot. Sinusubukang maging matapang para sa kanyang mga manlalaro. Alam niyang kailangan nilang gawin ang lahat upang makatakas sa madilim na kapalaran na naghihintay sa kanila sa loob ng gym na iyon. Nang sumapit ang hating gabi, isang malakas na kalampag ang yumanig sa buong gusali. Ang mga ilaw ay tuluyang namatay at ang dilim ay bumalot sa lahat. Sa gitna ng dilim, may nakita silang anino na naglalakad patungo sa court. Ito ay isang figure na tila nakabitin ang leeg, dahan-dahang gumagalaw patungo sa ring. Ang bawat hakbang nito ay sinasabayan ng tunog ng bola, isang ritmo na nakakakilabot pakinggan. Ang bawat isa ay napako sa kanilang kinaroroonan, hindi na makagalaw sa tindi ng kanilang takot habang papalapit ang hindi kilalang nilalang.
Sa gitna ng kadiliman, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang babaeng nakabitin sa itaas ng ring. Ang kanyang mukha ay hindi malinaw, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Si Bea ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, habang si Kim ay humahagulgol sa takot. Ang babaeng nakabitin ay tila isang varsity player na napagbintangang nandaya noon at ngayon ay bumalik upang singilin ang lahat. Ang bawat paggalaw ng babae ay puno ng puot. Tila nais niyang iparanas sa lahat ang kanyang huling sandali. Ang mga manlalaro ay nagtatakbuhan, ngunit ang pintuan ay ayaw bumukas. Ang guard na si Mang Nestor ay sinubukang sirain ang pinto, ngunit tila may invisible na puwersa ang pumipigil sa kanya. Ang principal ay nakatayo lang sa isang tabi. Tila alam niya ang lahat ng mangyayari. Ang nurse ay nakatago sa ilalim ng lamesa, nanginginig sa takot. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang kanilang huling oras ay nalalapit na. Ang babaeng nakabitin ay nagsimulang tumalon. Tila naglalaro ng bola sa kabila ng kanyang kalagayan. Nagsimulang maglaro ang babae ng basketball. Ang bola ay bumabagsak sa sahig na may kasamang tunog ng bunggo na nababasag. Ang bawat tira niya ay tumatama sa ring at ang bawat ring ay gumagawa ng nakakatakot na tunog. Si Bea ay sinubukang lumapit, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila pinipigilan ng isang malamig na kamay. Ang babaeng nakabitin ay tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung bakit sila narito. Ang bawat isa ay nakakaramdam na sila ay magiging bahagi ng kanyang larong walang katapusan. Ang referee na si Mang Tonyo ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bilang isang referee, alam niyang hindi dapat maglaro ang isang taong patay na. Ngunit sa harap niya ay isang multo na naglalaro ng basketball. Ang bawat galaw ng babae ay perpekto. Tila isang professional na manlalaro. Si Coach Ben ay unti-unting lumapit. Nais niyang malaman kung bakit ito nangyayari. Sa kanyang paglapit, naramdaman niya ang matinding lamig na nagmumula sa babae. Tila ang bawat init sa katawan ay sinisip-sip nito. Ang bawat manlalaro ay unti-unting nawawala. Tila hinihigop ng dilim na nagmumula sa babaeng nakabitin. Si Kim ang susunod na target. Ang babae ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Si Bea ay sumigaw. Sinusubukang iligtas ang kanyang manlalaro. Ngunit ang bawat sigaw niya ay tila walang nakakarinig. Ang babaeng nakabitin ay huminto sa harap ni Kim at ang kanyang kamay ay unti-unting humahawak sa balikat ng dalaga. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang kanilang katapusan ay malapit na at wala nang paraan upang makatakas sa sumpa ng gym. Ang janitor na si Mang Enteng ay nakatayo lamang sa labas, nananalangin para sa mga taong nasa loob. Alam niyang hindi na sila makakalabas ng buhay dahil ang sumpa ng gym ay matagal na niyang alam. Ang bawat manlalaro na nawawala ay magiging bahagi ng koponan ng babaeng nakabitin
isang koponan na lalaro habang buhay sa loob ng gym. Ang bawat tunog ng bola ay hudyat ng bagong manlalaro na idinaragdag sa kanilang roster. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng matinding takot habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa buong gusali. Ang mga ilaw ay muling bumukas, ngunit ang loob ng gym ay puno na ng mga anino. Ang mga manlalaro na nawawala ay makikita na ngayon nakatayo sa tabi ng babaeng nakabitin. Ang kanilang mga mukha ay wala ng buhay. Tila sila ay naging bahagi na ng sumpa. Si Bea at ang iba pang natitira ay hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Ang babaeng nakabitin ay tumingin sa kanila at ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Alam nilang wala na silang pag-asa at sila ay magiging bahagi na rin ng larong ito. Sa kabila ng lahat, si Bea ay hindi nawawalan ng tapang. Sinubukan niyang lumaban, ngunit ang bawat suntok at sipa niya ay tumatama lamang sa hangin. Ang babaeng nakabitin ay tila hindi tinatablan ng anumang pisikal na atake. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng matinding pagod. Tila ang bawat lakas nila ay kinukuha ng gym. Ang bawat isa ay napako sa kanilang kinaroroonan, naghihintay sa kanilang magiging kapalaran sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa bawat sulok ng lumang gym na iyon. Ang bawat natitirang manlalaro ay nagtipon sa gitna ng court, handang harapin ang kanilang kapalaran. Si Bea, bilang kanilang coach, ay nagbigay ng huling instruksyon kahit alam niyang walang saysay ang lahat. Ang babaeng nakabitin ay nanatiling nakamasid sa itaas, ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na alaala. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang laban ay hindi na para sa tropeo, kundi para sa kanilang kaluluwa. Ang bawat dribble ng bola ay tila isang pagtibok ng puso na unti-unting humihina hanggang sa tuluyang tumigil. Si Kim ay tumayo sa harap, handang harapin ang babaeng nakabitin. Alam niyang ito ang huling pagkakataon upang iligtas ang kanyang mga kasamahan. Ang babaeng nakabitin ay dahan-dahang bumaba mula sa kisame. Ang kanyang katawan ay tila lumulutang sa hangin. Ang bawat paglapit niya ay nagdadala ng matinding takot sa bawat isa. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang laban ay hindi na patas dahil ang kanilang kalaban ay hindi na tao. Ngunit sa kabila ng lahat, sila ay nakatayo pa rin, handang lumaban para sa kanilang mga buhay. Nagsimula ang laban, ang babaeng nakabitin ay nagpakita ng kanyang galing sa basketball. Ang bawat tira niya ay swak sa ring, at ang bawat depensa niya ay hindi matalo. Si Bea at ang kanyang mga manlalaro ay sumubok na makipagsabayan, ngunit ang bawat galaw nila ay tila pinipigilan ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat isa ay nakakaramdam na sila ay naglalaro sa isang larangan na hindi para sa kanila. Ang bawat dribble, bawat pasa at bawat tira ay puno ng tensyon at takot na hindi maipaliwanag. Ang referee na si Mang Tonyo ay sinubukang itigil ang laro, ngunit ang kanyang sipol ay hindi man lang tumunog.
Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang laro ay hindi na matatapos hanggat hindi sila sumusuko. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng matinding pagod, ngunit walang gustong sumuko. Si Coach Ben ay patuloy na nagbibigay ng payo, ngunit ang bawat salita niya ay tila nalulunod sa ingay ng laro. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang laban ay hindi na para sa kanila, kundi para sa kaluluwa ng babaeng nakabitin. Sa gitna ng laro, isang manlalaro ang bumagsak, hindi na makabangon. Ang babaeng nakabitin ay tumingin sa kanya at ang bawat isa ay nakakaramdam ng matinding takot. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat pagbagsak ay hudyat ng pagkawala ng isa pang kaluluwa. Si Kim ay lumapit sa bumagsak na manlalaro, sinusubukang tulungan itong makabangon. Ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang matinding lamig na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat paghawak ay nagdadala ng sumpa na hindi na matatanggal. Ang nurse ay patuloy na nananalangin, humihingi ng tulong mula sa itaas. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang kanilang pag-asa ay unti-unting nawawala. Si Bea ay patuloy na lumalaban, hindi nawawalan ng tapang sa gitna ng lahat. Alam niyang kailangan nilang gawin ang lahat upang makatakas sa sumpa ng gym. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat pagod ay sulit kung ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit ang bawat pagod ay tila walang saysay sa harap ng kapangyarihan ng babaeng nakabitin. Habang ang laro ay patuloy, ang gym ay unti-unting nagbabago. Ang bawat pader ay nagsisimulang gumuho at ang bawat bintana ay nagsisimulang mabasag. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang gusali ay unti-unting naglalaho kasama ang lahat ng naroon. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang katapusan ay malapit na at walang paraan upang pigilan ito. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat sandali ay mahalaga at kailangan nilang gamitin ito sa pinakamabuting paraan. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng takot, ngunit sila ay nananatiling matatag. Nang matapos ang laro, ang babaeng nakabitin ay nawala, naiwan ang lahat sa dilim. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng matinding katahimikan, tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Si Bea ay tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga labi ng gym. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang lahat ay tapos na at sila ay nakaligtas. Ngunit sa gitna ng lahat, naramdaman ni Bea ang isang malamig na hawak sa kanyang balikat. Alam niyang ang sumpa ay hindi pa tapos at ang bawat isa sa kanila ay magiging bahagi na ng kasaysayan ng gym. Ang umaga ay dumating, ngunit ang gymnasium ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang malawak na lupain na puno ng damo at mga guho. Si Bea at ang ilang mga manlalaro ay nakaligtas, ngunit ang kanilang mga alaala ay hindi na mabubura. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng matinding takot tuwing naririnig ang tunog ng bola.
Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang sumpa ng Jim ay hindi na matatapos dahil ito ay nakaukit na sa kanilang mga kaluluwa. Ang bawat isa ay nakakaramdam na sila ay nagbago na ng tuluyan. Si Kim ay hindi na nakapaglaro pa ng basketball dahil ang bawat paghawak niya sa bola ay nagpapaalala sa kanya ng babaeng nakabitin. Si Bea naman ay nag-resign bilang coach at lumayo sa probinsya. Ang bawat isa ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit ang bawat isa ay may dalang lihim na hindi na nila maibabahagi sa iba. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat araw ay isang paalala ng kanilang nakaraan sa loob ng gym. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat gabi ay isang laban sa kanilang sariling mga demonyo. Ang principal, nurse at guard ay naglaho rin. Tila naging bahagi na rin ng sumpa. Ang mga tao sa bayan ay hindi na nag-uusap tungkol sa gym dahil ang bawat isa ay natatakot na mabanggit ang pangalan nito. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat lihim ay mas mabuting manatiling lihim. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat katotohanan ay may kapalit na hindi na mababayaran. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat buhay ay may halaga na hindi dapat basta-basta isugal sa isang larong walang katapusan. Nang dumaan ang mga taon, ang lugar kung saan nakatayo ang gym ay naging isang pasyalan, ngunit walang gustong lumapit dito. Ang bawat isa ay nakakaramdam ng matinding kaba tuwing dumadaan sila sa lugar na iyon. Ang bawat isa ay nakakaramdam na may nagmamasid sa kanila mula sa mga puno. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang sumpa ay buhay pa rin, naghihintay ng susunod na biktima. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat lihim ay may paraan upang lumabas gaano man ito kalalim na ibaon sa lupa. Isang gabi, isang batang manlalaro ang napadpad sa lugar na iyon. Siya ay naglaro ng basketball, hindi alam ang kasaysayan ng lugar. Sa bawat dribble ng bola, narinig niya ang isang boses na nagsasabing, "Laro tayo." Siya ay lumingon sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang sumpa ay nagsisimula na naman, naghihintay ng susunod na kalaro. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang kasaysayan ay umuulit at walang paraan upang pigilan ang siklo ng kadiliman na patuloy na kumakain sa bawat kaluluwa. Ang batang manlalaro ay nawala rin at ang kanyang mga gamit ay iniwan sa gitna ng damuhan. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat pagkawala ay isang paalala ng nakaraan. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat sumpa ay may paraan upang manatiling buhay gaano man ito katagal na naiwan. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat katotohanan ay may paraan upang lumabas kahit gaano pa ito karumi. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat buhay ay may hangganan, ngunit ang ilang mga kaluluwa ay walang hangganan. Sa huli, ang gym ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang bilangguan para sa mga kaluluwang hindi pa nakakaalis.
Ang bawat pagtalbog ng bola ay isang sigaw ng tulong mula sa mga taong nawala. Ang bawat tira sa ring ay isang pagtatangka na makatakas mula sa kadiliman. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat laro ay may katapusan, ngunit ang larong ito ay walang hangganan. Ang bawat isa ay nakakaramdam na ang bawat katotohanan ay may paraan upang lumabas at ang bawat isa ay kailangang matuto mula rito. Ang aral ng kwentong ito ay simple ngunit mahalaga. Huwag nating kalimutan ang nakaraan dahil ang bawat pagkakamali ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang sumpa. Ang paggalang sa mga lugar at sa mga taong namayapa ay dapat nating panatilihin dahil hindi natin alam kung ano ang maaaring magising sa ating pagsuway. Ang bawat laro ay dapat may hangganan at ang buhay ay hindi dapat isugal sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang kadiliman ay laging nandyan, naghihintay ng pagkakataon upang bumalik at magpakita ng kanyang tunay na kulay. Diyan na nagtatapos ang kwento natin gabi. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na sa bawat pagtalbog ng bola, sa bawat pagkakataon na tayo ay naglalaro, may mga espiritu na nakikinig at naghihintay sa atin sa dilim. Ang lumang gym ay saksi sa isang kasaysayang hindi na matatapos. Isang sumpa na patuloy na kumakain sa bawat manlalaro na nagtatangkang pumasok sa kanyang teritoryo. Maging maingat sa inyong mga pupuntahan at huwag hayaang ang inyong kuryosidad ang magdala sa inyo sa kapahamakan. Salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa atin sa paglalakbay ng ating kwentong ngayong gabi. Naway magsilbing babala ito sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload na nakakakilabot na mga kwento. Magkita-kita tayong muli sa susunod na gabi para sa isa pang kwentong magpapatayo ng inyong mga balahibo. Mag-ingat kayong lahat at mapayapang gabi, mga kagabi ng lagim.